Did I get that right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bago Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas doon sa jail is 5 to 6 p.m. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung allotted sa kanya. Magkaiba sila, Paglabas kumbaga, niya may iwasan, kumbaga, parang gano'n. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga offline galugad doon, no, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety rin. No? So itong nangyari noong March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard, and then nagresponde yung mga jail guard. Ang base dun sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko bakit nasa labas yan, ang base sa investigasyon is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform. Kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na nasa screen. Basketball uniform lang to. At nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kompronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng minor confrontation. Nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod, bigla niyang tinulak at nagsisigaw siya. Then nag-responde yung mga jail guard at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalit na ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BGMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa kayong mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, 1 lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung assailant? Ano po yung kaso? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao yan. Sa 5'3", 5'4" lang yan So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talagang nangyari yung konfrontasyon na yon between that detainee saka ni Ramil Madriaga. Nakunan po na CCTV. May sinabi ba yung detainee? May Hindi sinabi ba kay Ramil habang ginaganon? Wala ho sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. At doble sigurado ang tabo ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabantay sa kanya. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nyo nga ninyo, parang wala na ho bubunutin. kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya.
hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at inaabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo yung parang binubuyok ang away, tapos nung merong may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala silang exchange of words kasi normally pag may lalapit, hoy, ganun. Wala daw. Wala daw. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna ng CCTV, ang naka-view is yung NBI. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkaroon talaga, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga ho doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabantay sa kanya ho. Pero po dun sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon na whether and we're looking for anything that would give us any indication as to what Kung bakit. what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala Wala akong salita. Nagulat na lang si Ramil na nung habang sinusundot-sundot siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na nga ho pumalag si Ramil nung makita niyang parang may bubunutin lang daw sa likod. And then hinawi niya at tinulak niya papalayo at humingi na siya ng tulong sa mga jail guard. So ang nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao at naka-disguise pa siya ng basketball uniform? When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalaw kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Ito ho, nagpanggap na basketball player. Kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan. Minsan, kalaban nila yung mga jail guards. Yun ho, nag-disguise daw. At talagang inabangan si Ramil dun sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from detention officers? Hindi ho kami pwede mag-conclude ng ganyan. Ang alam lang namin is that itong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya nung November 29, may mga nagsasabi na sa kanyang mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yon, nag-iingat talaga siya. Hindi ho siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakaabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang ho, mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari ho. Naimbestigahan ho ito ng NBI kagabi po, hanggang alas 12 ng gabi sila ron.